Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Maraming kapayapaan at tabag ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito piling po sa Tumaka, Apostolic Believers of Christ International, mga kapatid sa oras na ito. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan na pinapinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na binigyan po ng biyaya sa ating lakas, malusog na katawan. Hininga natin, hindi po natin binibili ito. Ito po ay bigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat pasalamatan, purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat araw. Araw-araw po mga kapatid ay humiling po tayo sa Panginoon at hindi po tayo pinagkaitan ng Panginoon Diyos dahil po ang Diyos na ating pinaglingkuran, Diyos mahabagin, mapagbiyaya at mapagumbaba ng Diyos. Now, siya po Diyos na banayad sa pagalit, mga kapatid, at sa ating panahon ngayon tayo po ay tinuturuan sa tamang pamumuhay upang na hindi po tayo matulan sa araw ng paghuhukom ng parusa. Mga kapatid, sa araw-araw ito po ginawa po natin itong mga video. So kalimutan natin mga kapatid, mag-like and share na po tayo or subscribe. Then post notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the word of God sa ating Facebook account. So huwag natin ipagdamot, i-like and share natin. Kasi pag ipagdamot natin sa tanan ng Diyos, papagdamutan din tayo ng Diyos, no? Hindi po tayo bigyan din ng pagpapala. Kaya itong mga salita ng Diyos na ating pinapangaral, ito ginawa po natin mga kapatid para po na marami tayong matutunan at mapaghandaan po natin mga kapatid mga panahon na tayo po ay harap. Mga kapatid, sa Panginoon, sa araw po ng paghuhukom ay nakahanda po ang paraiso at nakahanda naman ang impyerno. Na huwag tayo mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkuran ay Diyos mahabagin at mapagbiyaya. Na mga kapatid, sa salita ng Diyos sa John in chapter 3 verse 19, na ang hatol sa atin itong mga salita na ating napakinggan at naparito ang liwanag sa salibutan, ngunit ang pinipili ng mga tao ang dilim. So dahil po na masama ang kailang gawa. Napakinggan natin mga kapatid yung verse natin sa 3:19 dito po sa John. Natulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag, dahil masama ang mga ginagawa nila. Kapatid, maliwanag po ang Biblia na hinatulan sila dahil na dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas gustuhin nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag, dahil masama ang kanilang gawa. Now, ang salita ng Diyos, ito po ang liwanag, mga kapatid, sa atin. Ang salita ng Diyos, liwanag na ating mga paa at naging tanglaw na ating landas. Kaya, itong salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pinapangaral, kung tanggapin natin at gawin natin ating napakinggan, so maging liwanag po ito, mga kapatid, sa ating pagmuhay sa bawat araw upang na makikita natin ang natin nadaanan para maiwasan natin ang dapat iwasan. Kasi ang diablo gumagawa ng harang para po na matisod tayo at hindi po tayo magpatuloy sa ating gawain sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Now, ito mga kapatid ay sinabi po ng Biblia sa Psalms 119 verse 105. Ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. So ang salita mo ay katulad ng ilaw na nagbibigay ng liwanag sa aking daanan. Pero bakit pinipili ng tao ang dilim? Sapagkat masama ang kanilang gawa. So ibig sabihin, yung mga tao po na madilim ang pamumuhay ay sumasalungat po ng utos ng Diyos. Kasi yun po ang ibig sabihin mga kapatid, na kung talagang sumunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, ay magkaroon tayo ng liwanag na nagbibigay buhay. Yan po mga kapatid na sinabi na banal na aklat
sa 8:12 dito po sa John. Pakinggan natin sa chapter 8 and verse 12 dito po sa John. Ito yung sinabi ng Panginoon. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Amen. So muli nagsalita ating Panginoon Kristo mga kapatid sa kanyang mga tagasunod sa mga apostol. Ito talaga ay sinabi niya, ako ang ilaw ng mundo. Ang susunod sa akin ay hindi namumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon siya ng ilaw na nagbibigay buhay. So ito pong kapatid ang salita ng Diyos na bigyan ng mga kapatid natin, bigyan sa atin ng buhay na walang hanggan. Dahil po sundin natin ang salita ng Diyos, ay sigurado makapasok tayo kapatid sa kanyang langit, sapagkat hindi po ang tumatawag lang ay makapasok, no? Yung tumutupad lang 7:21 sa Mateo, yan ito po ang sinabi naman ng Kristo habang kasama po ng mga apostol. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Amen. So yan mga kapatid, now sa bawat araw, ito talagang nais ng Panginoon na maparating sa atin ang kanyang salita, dahil po alam ng Diyos na sa ating pamumuhay ngayon ay marami pa tayong pagkukulang. Ang kiniman natin tayo pastor, pare, tagapagturo, Christian, manampalataya, subalit mga kapatid, hindi pa rin natin naging ganap ating pamumuhay sa mata ng Diyos, dahil hindi po lahat ng salita ng Diyos na ating napakinggan ay ginagawa po natin. So yung mga kapatid, na kahit na po may panampalataya tayo na tinatawag na Iglesia ng Diyos, sapagkat tinawag Iglesia ng Diyos yung mga mananampalataya. So tayo po yan. Now, madaling angkinin po tayo Christian, mananampalataya, pare, pastor, tagapagturo. Subalit mga kapatid, hindi po sa bansag natin ang basihan na sigurado ang tangligtasan natin, dahil po na sa ating panahon ngayon, kahit na po kung sabihin ng Christian po tayo, may panampalataya tayo, pero ating mga ginagawa, minsan mga kapatid ay napalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi po natin nagawa ang kalooban ng Diyos dahil po na tayo na po ang gumawa sa sarili nating sabihin natin layunin. Hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi pwede mga kapatid na ganun na lamang pumahay po natin. Now, tanda po natin na ito talaga ang sabi ng Banal na Aklat, na ang naparito po ang ilaw, ngunit pinili ng mga tao ang dilim, sapagkat masama ang kailang pamumuhay. So kahit sabihin natin na mayroon tayong natutunan sa salita ng Diyos, pero ito pong ilaw ang salita ng Diyos. Pero minsan po, imbis na sa atin ng ilaw, pinili ng tao ang dilim, dahil masama ang kailang gawa. So kung gumawa tayo ng samaan, hindi sinabi pastor kasi ako, kung masama ang ating ginagawa, o ako pare, masama ang ginagawa, kung ikaw tagapagturo, masama, ikaw Kristo, masama, ikaw manampalataya, masama, di wala pa rin yun. Kasi ang magkaroon lang ng ilaw, mga kapatid, yung sumusunod. Yun po sinabi niya sa John 8 in verse 12. Yung sumusunod lang po, yung magkaroon po ng ilaw. Hindi po yung umaangkin lang, hindi po sa pag-angkin lang, ako may ilaw na, may liwanag ako, Christian na ako. Hindi po. Kasi ang papatunay po niya po ni Kristo sa John chapter 8 and verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. So sumusunod sa akin ay hindi na namumuhay na ayon sa kadiliman. So meaning to say, na kung sabihin natin tayo pastor, pare, tagapagturo, manampalataya, dapat natin sundin ang salita ng Diyos. Kasi yun po ang sinasabi na ang sumusunod sa akin, hindi na namumuhay sa kadiliman. Kasi ang nagpapadilim mga kapatid sa atin, sa mata ng Diyos, ito mga kapatid sa 1 John chapter 2 and verse 9. Pakinggan natin sa 11. Sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. So ito mga kapatid, ikaw pare, Christian, pastor, tagapagturo, manampalataya, kung may puot ka sa iyong kapwa, hindi na mapatunayan
na nasa atin ang liwanag. Kasi natili pa rin siya sa dilim. No? Ito po sinabi sa chapter 2 verse 9 sa 1 John. Sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. So, ang umay po sa liwanag, mga kapatid, ito po mga tao na hindi po, mga kapatid, napupuot, umiibig sa kanyang kapwa. At ito po, mga kapatid, ang nagbibigay po ng liwanag sa mga tao at hindi matitisod at magkasala man ang ating kapwa. Pero kung napuot tayo sa ating kapwa, so, kung tayong Christian, napupuot sa ating kapwa, kung kinapupuotan mo, kaya sabihin mo Christian din siya, ikaw nga Christian, napupuot kami, siyempre, siya din mapupuot sa'yo. Kasi ikaw na Christian, napupuot ka sa kanya, so, baka ikaw ang gawin niyang salamin. Na ikaw nga Christian, napupuot siya, pagka kung hindi Christian, so maaaring mapuot din siya. So, yung pong dahilan na tayo maging sanhi na magkasala ating kapwa, sapagkat tayo nagsasabing Christian, napupuot po tayo. So, ibig sabihin, baka sa isipin niya, na tayo po na Christian, ako na Christian, ako na pastor, pare, tagapagturo, napupuot. So, willing po siya. Maring mapuot. Kasi, alam niya na ikaw pastor, ikaw pare, tagapagturo, ikaw ba ay Christian manampalataya, napuot ka sa kanya, baka isipin niya na okay lang kung mapuot. So, huwag tayong sanhi na matitiso na ating kapwa. Mga batid. Ito po sinabi sa verse 10. Sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. So, diba? So, yun ang sinabi ko. Kung mahal mo ang kapwa mo, marunong ka magpatawad. Kasi ang pagmamahal na totoo, nagpapatawad po. So, bakit napuot ka ng kapwa mo? So, hindi mo siya napatawad. Kasi ang puot, galing po sa galit. Kasi hindi pili mo ang puot kung walang galit. So, may galit ka sa kanya. Kaya napuot ka kasi nagkaroon ka ng galit sa kanya. Paano ka magkaroon ng puot kung hindi kayo nagkagalit, kung wala kang galit sa kanya? Lalabas lang po ang puot kung mayroong galit. Paano po ang tao kung mabuti po ang layunin mo? Mabuti po ang layunin niya sa'yo. Magkaroon na po ang tao kung dumaan po sa galit. Kaya iwasan natin, mabatid. Ang kinin po natin na sa liwanag po tayo, ibig sabihin Christian na po tayo, sapagkat ang sinabi sa verse 9, maliwanag po dito. Sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Ano ibig sabihin na sa liwanag? Di ba sabi natin Christian po tayo? Ibig sabihin mga tagasunod tayo ng Kristo. Dahil sinabi niya sa John 8 and verse 12, ang sino aking may salita at sumusunod nito, siya ang magkaroon ng liwanag. No? Hindi siya lalakad sa dilim, kundi magkaroon liwanag, bibigay buhay. Diba? Accept natin Christian po tayo. Kung na po tayo sa ating kapwa, na parang sinungaling po tayo, sapagkat wala sa pag-ibig, sapagkat kung nag-ibigan tayo, so nanatili tayo sa liwanag at walang sanhi na tayo po ang maging dahilan na magkasala ating kapwa. Verse 10. Sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay sa liwanag, at walang anuman sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Kaya ito pag-ibig mga kapatid, hindi po ito na sabihin natin sa bibig lang. Dapat ipakita natin pag-ibig sa mitan ng gawa. Marami pong mga tao na madali lang pong sabihin, hanggang sa bibig lang po, pero walang gawa. So paano natin mapatunayan? Kapatid, sa pagmamahal, pinatunayan po ito ng gawa. Kaya sabi ng Panginoon sa John 14 verse 21, kung sino ang may utos at tumutupad nito, siya ang umibig sa akin. So kaya ang pag-ibig sinasama ng gawa, hindi ang pag-ibig na sa bibig lang po. Tulad kung mahal mo ang asawa mo, kung mo sabihin mahal mo ang asawa mo, pabayaan mo lang siya kung naghihirap siya, nagluluto, siya po talaga naglalaba, nagwawali sa bahay, ikaw nakaupo ka lang. Paano ipakita ang pagmamahal mo? Kung siya ang pagmamahal mga kapatid, yan po ang pinatunayan ng gawa. Tulad ng Panginoon Kristo, dahil mahal tayo ng Panginoon, ay sinusugo niya ang kanyang kaisang anak para po na
makita natin ang pagmamahal ng Diyos. Yan pinakasulat sa 1 John chapter 4 in verse 13 up to 16, kapatid, up to 19 to 20. Yan pinakasulat sa 1 John chapter 4. Now, kapag nasa atin ang pag-ibig, namumuhay tayo sa liwanag. Nang sabi niya, magmahalan kayo ang isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan ang isa't isa. Isa John 13:34. Yan mga kapatid ay sinabi ng Biblia. Ako magbigay ng bagong utos sa inyo. Magmahalan kayo isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan kayo isa't isa. So kaya ang nagmamahal nanatili po sa liwanag. At hindi siya ang sanhi na magkasala ang kanyang kapwa. E ngayon, ikaw ang sanhi ng pagkasala ng kapwa mo. So, sino ang parusahan? Yung nagkasala o yung sanhi ng pagkakasala? Ang sabi ng Panginoon, kung may isang tao na maging dahilan na matitisod ang maliit na nampalataya sa akin, lagyan ng bato ang kanyang ulo at itapon sa dagat. Diba? Yan mga kapatid ang dapat malaman natin. Lagyan ng galingan bato ang ulo at itapon sa dagat. So, yan po ang napakatindi po mga kapatid. Ito sinabi sa 18 verse 6 dito sa Mateo. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. Diba? Napagayaan na tayo po ang sanhi na matitisod ating kapwa, kasi kapag nagalit ka sa kapwa mo, so maaari din magtanim siya ng galit, sapagkat sinabi natin Christian tayo, pastor tayo, parit tagapagturo, ay nagkaroon tayo ng galit sa kanila. So how much more? No? Ano ang gagawin niya? So magalit din siya. So dahil magalit siya, dahil sa iyo. So sabi ng Panginoon, kung may isang tao na maging dahilan ng sanhi, ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. O, diba? Kaya iwasan, tayo maging sanhi na po ating kapwa, galit ating kapwa. So dapat huwag natin hayaan na gano'n na lamang ang pamuhay natin. Tayo po ng kagatan, mga Christian, mga pastor, mga tagapagturo, pari man, kahit sino. Kasi hindi lahat ng pari din ay talagang naging masunurin po. Kahit na po nangaral sila, pero yung pinapangaral nila hindi na ginagawa. Nangaral sa mga tao, pero sila, iba ang gawa nila. Pakinggan na lang natin mga kapatid sa Mateo 23 verse 1 up to 3. Ito sinabi ng Panginoon Kristo habang kasama ng apostol. Katapos, nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya dapat ninyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Pero huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila, dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. Diba, mga tagapagturo, mga Pariseo, ang pinagsabihan po dito. Na pero tayo nakikinig sa kanila, gawin natin yung nabasa nila sa Biblia. Kasi harap po mga Pariseo, tagapagturo, pastor man ngayon, ay naghawak ng Biblia, kaya nakinig nga tayo kasi pagkat nagbasa ng Biblia. So gawin mo yung nabasa. Pero huwag mong tularan ang ginagawa niya. Kasi yung tinuturo nila, hindi ginagawa nila. Ikaw sa pastor kasi ito. Nakita mo sa labas si pastor kung anong ginagawa, sumunod ka lang kasi pastor kasi ito. Kung hindi na po sa Biblia ang ginawa niya, di ba tama ang sinabi Biblia? Hindi pwede mga kapatid na sunod na mga ugali, kaugalian. Alakala pastor ito, Christian ito, pare ito, tagapagturo. Kung nasa labas mo siya nakita, gumawa siya ng anong ginagawa niya kahit na po labag sa kalubanan, sumunod ka kasi pare siya, pastor siya, Christian siya. Iba yun po ang dahilan. Maging sanhi tayo ng kasalanan, sa ating kapwa kasi tumitingin po sila sa ating pamuhay Christian. Ay, ito ang Christian niya ito, doon sa diskuhan ito .
baka okay lang siguro ang disco kasi nag-disco ito kagabi. O pastor ito, nandun ito sa kahalayan kagabi baka siya din. Kasi ikaw nga pastor sa kahalayan, ikaw na pare, doon sa kahalayan. Ikaw nga tagapagturo sa Diyos, nandun ka sa kahalayan. Baka sila din. Kasi, yun po mga kapatid, salamin po tayo. Tayo po ang isang liwanag ng sanlibutan. Paano maging liwanag po tayo? Kung ating pumuhay malayo po sa pagsungkalooban ng Diyos, di tayo makapagsabi na sa liwanag sapagkat ang namuhay sa liwanag, matuwid po ang pamuhay. Paano sabihin natin matuwid po na diskuhan doon sa kalayan, doon sa sugalan, doon sa inuman, matuwid ba yun? Wala kang Biblia na magsugal kayo, maglasing kayo, no? Wala naman sinabi Biblia na maglasing kayo, turuan, sige mag-ano kayo doon sa diskuhan, punta kayo. Wala naman, pinagbawal ang paglalasing at ang mga kahalayan. Ganun po. So kaya kung nais natin na nasa liwanag po tayo, ang keywords natin sa John 3:19 na ito ang hatol sa kanila sapagkat naparito ang ilaw sa libutan, ngunit pinili ng tao ang dilim sapagkat masama ang langgawa. Kasi tinuturuan po tayo para mamuhay sa liwanag kasi ang salita, liwanag po ito. Kaya sumunod yan ang salita ng Diyos, so tayo po ay nasa liwanag. Kapatid, hindi po tayo maging sumpa. Sapagkat sinumpa ng Diyos ang mga taong suwail, mga makasalanan. Ngayon, umasa tayo ng kaligtasan. Sabihin natin may alam sa salita ng Diyos, pero maging sumpa tayo kung sinusuway natin ang kalooban ng Diyos. Now, pag ayaw natin sumunod ng kalooban ng Diyos, maging sumpa po tayo. Sa Psalms 119:21, sinasaway niyo ang mga hambog at sinusumpa ang mga ayaw sumusunod ng inyong mga utos. Yung mga hambog, sinasaway yung mga hambog. Diba? Iwasan ang hambog kasi bawal po yan. Hambog-hambog tayo na naman sa atin yung mga bagay. Galing po sa Panginoon yan. So huwag tayo maging hambog. Kasi bigay lang po yung mga bagay na atin nakamtan. Hindi po sa yung pagsisikap yan. Kung wala kang hininga, wala kang lakas ng katawan, paano makabili ng mga nakakaw ka? Lalo na po, maparusahan tayo ng impyerno. So kaya, huwag tayo maging hambog. Kaya sinasaway ng Diyos ang hambog. Huwag tayo maging hambog, mataas, ibig sabihin. Kasi hindi po yun ang nais ng Panginoon na tayo po ay nagpapatunay na sa liwanag, Christian po tayo. Ngunit ang ating pamuhay hambog, masama, kaya naging sumpa po tayo. Pakinggan na natin mga kapatid dito po sa Psalms 119 in verse 21. 119 verse 21 dito po sa Salmo. Sinasaway niyo ang mga hambog at isinusumpa ang mga ayaw sumunod sa inyong mga utos. Isinusumpa ang mga ayaw sumunod ng kanyang mga utos. No? Kaya hindi maliligtas ang masama. 119, 155 dito po sa Psalms. Pakinggan natin. Hindi maliligtas ang masama. Hindi maliligtas ang masasama dahil hindi nila ipinamumuhay ang inyong mga tuntunin. Kaya, kung umasa tayo ng kaligtasan, kung masama buhay natin, hindi tayo maliligtas. Kasi ganun lang po yan. Tama sinabi sa Matthew chapter 7:21 na hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit. Kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Kaya hindi basihan, pare kasi ako, pastor kasi ako, nanampalataya ako, Christian ako, at sa tagapagturo ako. Ang sabi sa Pablo sa Romans chapter 2:21, nangaral ka sa iba, ikaw mangangaral, tagapagturo, nangaral ka sa iba, pero hindi mo pinangaral ang sarili mo. No? Ito yung sinabi, mga kapatid. Tuturuan ninyo ang iba, pero bakit hindi ninyo maturuan ang inyong sarili? Yan mga kapatid sinabi natin huwag magnanakaw, bakit nangnakaw po tayo? Nangangaral kayong huwag magnakaw, pero kayo mismo ay nagnanakaw. Di ba? Sinabi na huwag magnanakaw, pero mismo tayo nangnakaw. Kaya hindi pwede, nangaral lang po tayo. Kaya ito mga ngaral, tagapagturo,
dapat sundin natin. Ang turo natin sa iba, kasi alam ng Diyos na ang mga tagapagturo ng kautusan, mga parasiyo, nagtuturo nga sila, pero hindi nila sinusunod ang kanilang mga aral. So ganun po. Kaya hindi ba siya pastor, ito pare, ito pagturo, may panampalataya ito. Huwag tayong gagaya. Pero yung nakasulat sa Biblia, yun sundin natin. Kung ano ang kalooban ng Diyos, sinabi ng Panginoon, huwag talaga. Pag ito nang gawin mo, ibigin niyo yung kaaway, so gawin mo yon. Kasi doon lang kayo sa huwag, walang ginagawa, wala pa rin. Kasi yun, utos yun na huwag kang papatay, huwag mga lunya. Ngayon, dumalik ka na pumatay ng lunya, ligtas ka na. Kung napot ka ng kapwa mo, hindi ka diliman ka pa rin. So ganun po. Dapat ang aral ng Diyos ang binigyan natin ng pansin. Paano tayo maging ganap, paano tayo maging karapat-dapat sa Panginoon. Dahil may panampalataya po tayo. Alam po ng Diyos yan, may panampalataya po tayo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo makasiguro ng kaligtasan kung ang ating pamuhay hanggang sa bansag lang tayo, Pastor Christian ng palataya para ito kapagturo, pero ang pamuhay natin nandito pa rin ang puot sa ating kapwa, sa ating puso. Balikan natin na 1 John chapter 2 verse 11. Ito po sinabi sa verse 11. Ngunit ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan dahil binulag siya ng kadilimang ito. Diba? Hindi pa makagarantiya ang ating bansag kung napupuot tayo sa ating kapwa. Natili pa tayo sa kadiliman at hindi natin alam ang ating inalakaran kung saan ang destinasyon. Kasi ang dilim nagpapabulag na ating mga mata. Dahil sa puot nating kapwa, sa ating paghatol sa ating kapwa, galit natin sa ating kapwa, yan ang sanhi. Hindi tayo makapunta sa liwanag natin inasahan. Kung mga kapatid, ayaw ng Diyos talaga, tuluyan tayo diyan. Sapagkat sinumpa talaga, kapatid ng Diyos, ang mga tao hindi sumunod ng kanyang utos. At hindi maliligtas, kapatid, ang mga taong masama na pamumuhay. Yan po sa Psalms 119, 155, in Psalms 119 verse 21. Ayan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Hanggang ngayon mga kapatid, ang pagkumbaba ang Diyos, kasi ayaw talaga ng Diyos na mapahamak ang tao. Pero darating ang panahon, ang sabi naman ng aklat, darating ako na para mananakaw na hindi niyo malalaman. So yun po, darating talaga siya. Pero anong gawin natin ngayon? Maganda. Paghandaan natin ang ating pamuhay. Huwag tayong kumpiyansa sapagkat ang Panginoon hanggang ngayon hindi pa siya mabalik para bigyan lang ang taong pagkakataon ng tao na maliligtas. Yan po sinabi ng Panginoon Elia sa 2 Peter in chapter 3 in verse 15. Lalahanin niyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. So huwag natin abusuhin to. Baka sabihin, okay lang pala. At magawa tayo ng masama, ipabalik ang Panginoon. Hindi po. Kasi may pangako ang Panginoon, ako'y babalik. Alam ba natin? Wala. Kahit ang anak ng Diyos, ako po sa kanan ng Diyos, Panginoon Kristo, hindi po niya alam. Kahit tayo ngayon, na tinatawag mga anak ng Diyos, hindi natin alam din kung kailan babalik ang Panginoon. Pero babalik talaga siya para manganakaw ng gabi. So yun na po, na ating paghandaan na kung siya babalik. Sapagkat na sinabi niya sa Mateo, mga kapatid, 24 in verse 30. Ito yung sinabi mga kapatid sa 24:30 ng Panginoon. Pakinggan natin. Katapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik, at maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito, at makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa ulap, na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. So, mangyari talaga ito. Pero, mayroon bang sabihin natin araw
buwan, taon? Wala po. Pakinggan natin si 36 ha. Ito po sinabi ng Panginoon sa verse 36 sa chapter 24 sa Mateo. Kung sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Diba? Wala nakakaalam. So ang gawin natin, maganda lang po tayo. Kasi para magnanakaw ng gabi, mga kapatid, darating ang Panginoon parang magnanakaw. No? Na hindi natin alam ng oras, buwan, at taon, at ang pizza. Hindi natin alam, mga kapatid. Kaya ingat tayo kasi yan po ang sinabi ng Banal na Aklat dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Tama. Dahil ganyan, kasi ang magnanakaw, habang natutulog pa ang tagbaha, itong sambahayan, hindi po siya atraka. Pero pag natutulog na, atraka ng pamangnanakaw at alisin na po ang ano sa iyo. So mga kapatid, tandaan po natin, habang may buhay pa tayo, may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Alam po ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon na talagang hindi pa tayo sakdal, ganap ang ating pumuhay sa kanyang paningin. Kaya sa Panginoon talaga matuto po tayo. Matuto tayo sa bawat araw ng kanyang salita. Ngayon mga kapatid, dahil ganyan po ang salita ng Diyos na para magnanakaw ng gabi, ang sabi naman ng aklat sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 2. Dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Now, habang parating ang Panginoon, ang akala ng mga tao ganito. Verse 3. Nangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila, katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng manganganak na, at hindi sila makakaligtas. Paano makaligtas ka? Hindi mo alam. No, 'di ba? Yung lindol, bagyo. Mga kapatid, alam mo saan tatama ang hangin, pero nagkaroon ng kaswalti. Yung lindol, hindi mo alam saan tatama, nagkaroon ng kaswalti. So, mayroon mga kapatid, mga tao, na inakala nila, mga kapatid, na sila po ay nagumayabang na, minsan talaga ay na pinaghandaan ka mga panahon na ang Panginoon paparito. Pero alam natin, sabi na Apostol Pablo, para magnanakaw ng gabi. At ang mga tao mangyari habang inaakala ng mga tao mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nagdaramdam na babaeng manganak na at hindi sila makakaligtas. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, minsan po ang ating kalagayan ang nasa isipan natin, paano tayo mayaman, maunlad, paano tayo maging masaya, paano siguro walang suliranin. Yan mga kapatid, minsan po nakapokus sa isipan ng tao. Hindi lahat. Hindi lahat. Kasi dinaanan po natin yan. No? Dati ganun din tayo. Sana may bahay, may sasakyan, may lupa, may negosyo, o may pira. Sino man masama yun. Pero kailangan, hindi lang tayo nakapokus dyan sa mga bagay na may katapusan. Kaya sinabi po ng Panginoon sa John chapter 6 in verse 27, huwag pagsikapan ang mga bagay na ito'y mabulok lamang. Pagsikapan ang mga bagay na maghatid sa atin doon sa buhay na walang hanggang. So kung nakapokus tayo sa mga bagay na may katapusan, tapos din tayo. Pero kung marunong tayo mamuhay sa libutan na ito, sa pumuhay po na physical at spiritual, so lamang tayo. Kaya nakapokus sa mga physical kung material, wala po tayo sa spiritual. So sasama tayo sa libutan na mawala po ito ng langit at lupa, sumita ng apoy. Kasi Biblia nagpapatunay, pati ang masama, isama ng Panginoon sa kanyang paghatol. Itong pagtupok na apoy ng sanlibutan, pati mga tao po. So mga kapatid, sa ating panahon ngayon,
Kumusta man ang ating pamumuhay? Ano ba talaga ang nais natin? Talagang komportable na ba tayo na ito na, tama na ito, may reliyon ako, may alam mo salita ng Diyos, tama na ba? May pira ako, may ubaya ako, may negosyo. Pero mga kapatid, ang tanong, talagang sigurado ba tayo? Sigurado na ba tayo talaga makapasok tayo sa kanang langit? Dahil may reliyon tayo, may alam sa ng Diyos. Kasi ang tumutupad lang na ang tanong, kung binigyan tayo ng bahay, lupa, sasakyan, negosyo, at etc., marami pa ang bigay ng Diyos sa ating pagpapala, natupad ba natin ang salita ng Diyos? Kung natupad, to God be the glory. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Sa Biblia, mapalad ang nagbabasa ng aklat propesya, nakikinig at gumagawa. Yan mga kapatid ang pagpapala na papunta tayo sa buhay na malanggang. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit ng mangyari. Yan po sinabi sa Apostol Juan sa Pahayag chapter 1 verse 3. Now, kung nais natin na pagpapala talaga na walang hanggang, ito pagkamit ng walang hanggang, sundin natin ating napakinggan. Sundin natin. Iba ka po, nakinig lang po tayo, baka nabibingit na yung iba, papalit-ulit yan pastor, palit-ulit niya salita. Pinulit-ulit ng Panginoon niya kasi binabaliwala kasi natin. Huwag mong gawing rason, palit-ulit niya pastor pakinggan. Kung napakinggan mo na nga, pero binabaliwala mo lang. Ngayon ang Diyos na abutan tayo ng kamatayan, yung salita natin na pakinggan, ang ihatol sa atin. Pakinggan natin sa John. Sabi ni Panginoon Kristo, isa John in chapter 12 verse 48. Ito sinabi ng Panginoon Kristo habang kasama ng apostol. Sa verse 48 dito sa John chapter 12. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ni Panginoon Kristo. Ay ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Diba? Itong salita natin na pakinggan, ito ang hahatol sa atin. Dahil sa araw ng paghatol, marikong din ito sa isipan mo. Sayang ang panahon na bigyan ng Diyos sa atin. Nakinig na nga tayo. Kasi sasakyan na nga tayo. Sa sasakyan, maritis pa rin ng iba. No, di ba? Kahit na po sa angkay makaano, sa bus, ganoon pa rin, hinabot yan ang salita ng Diyos. Sa sasakyan, kahit saan tayo. Kung sakay ng train, may salita ng Diyos. Kung ano ka ng airplane, may salita ng Diyos. Kahit saan ka, hinahabol ka ng Diyos. Pero binabaliwala lang kasi. No? Pero itong hatol natin, tandaan po natin, ito po ang hatol natin sa huling araw. Ang salita na binabaliwala, mas pinalagaan pang maritis-maritis kaysa pakinig na salita ng Diyos para sana ganapin, mga kapatid. Ay ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So, di ba? So, sana na itong ating napakinggan ngayon, ito ang hatol natin sa huling araw. Pero kung gawin natin, pagpapalain tayo. Di ba? Pinagpala ang nagbabasa sa hula ng propesya sa aklat na ito, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit ang matupad ang nakasulat dito. Sinabi ng Panginoon, ako'y babalik. Di ba? Sinabi niya, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Sa John, in chapter 14, verse 2 up to 3. Ito mga kapatid na sinabi po ng Panginoon Kristo habang kasama ang mga apostol. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo, upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Di ba? Nangako po siyang babalik. Pero pinabaliwala ito ng sanlibutan. Kasi nakapokus tayo ang isipan natin sa sanlibutan. Diba? Kahit na ang salita ng Diyos napakinggan po natin, parang walang napakinggan. Mas mahalaga pa magmaritis-maritis, mahalaga pa yung sa kabila, kaliwat kanan, kaysa salita ng Diyos na napakinggan. Pero sa araw ng hatol, walang makatakas
dahil haharap tayong lahat sa hukuman, tatanggap na tayo sa ating hatol sa harapan ng Diyos, sa ating ginagawa, mabuti kung masama, habang namumuhay pa tayo sa libutan. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ngayon, ang Diyos nagbigay sa atin ng pagkataon. Sa sasakyan ka, may salita ng Diyos. Doon ka sa train, may salita ng Diyos. Maglakad ka sa daan, may salita ng Diyos. Pumunta ka sa palengke, may salita ng Diyos. Saan ka? Immigration? Nandoon sa salita ng Diyos, nakabang ang sobre. Punta ka sa NSO, may salita ng Diyos doon. Kahit saan ka, tinawag ka ng Diyos. Kahit sa sasakyan ka, nagsalita ang Diyos. Pero ang mga tao, anong ginagawa? Minsan, iba po ang topic, hindi po sila nakinig ng salita ng Diyos. Pero sa araw ng paghatol, tingnan natin ang sabi ng Panginoon, mananagot ang bawat isa ayon sa lumabas ng bibig. Parusahan ka, walang sala ka, ayon sa salita na lumabas yung bibig. Bakit may bansag marites? Biblical ba ito, Pastor? Pakinggan natin sa 1 Timothy chapter 5 and verse 13. Ito po ay sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Chapter 5 verse 13. Dito po, kapatid, sa 1 Timothy. Aliban dito, matututo silang maging tamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging tsismosa at pakialamera, at kung ano-ano ang mga sinasabi. Tsismosa, pakialamera, at kung ano-ano ang mga sinasabi. Pero sabi ng Panginoon dito sa Mateo, in chapter 12, 36-37, pakinggan natin kung makatakas ang isa dito. Wala makatakas hanggang sa araw ng paghatol. Kung anong sinasabi mo, dadalhin yan doon sa hukuman ng Panginoon. 36-37, dito po sa Mateo in chapter 12. Itiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Pagkadalasan ang mga salita nila, yung kapitbahay nila ang pinag-usapan na wala sa kanilang takiliran. Kapag hindi mo kaharap ang kapwa mo at yun ang pinag-usapan mo, tinatawag ka ng chismosa o libakira. Sa ibang term, maritis-maritis ka. Ngayon, sa araw ng hatol, babasahin po yan. Kaya ingatan ang bibig na hindi sanhi na parusa ng impyerno, kasi ang bibig natin, ating dila, ang apoy na yan galing po sa impyerno, mga kapatid. Galing sa impyerno ang apoy na yan. 3 pakinggan natin dito sa Santiago. Ano sinabi po ng Banal na Aklat? Hallelujah. City, 3 Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila, at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Tulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Diba ang dila? Kaya ingatan ang ating bibig. Mas bali makinig ka lang muna. Hindi kayo magsalita ka agad na yung sinasabi natin ay hindi na pala ito nakakabuti sa ating kapwa, sa Panginoon. Dapat ingatan ang dila, kasi ang dila, ito pong apoy galing sa impyerno na tumutupok sa ating sariling katawan. Kasi ang impyerno, araw-gabi, walang pahinga. Mga kapatid, doon sa impyerno, walang kapahingaan, araw-gabi. Ang sinabi po sa Pahayag chapter 20 verse 10, na ang diablo itapon doon, ay kung para ka sa impyerno, kung anong mangyari ng diablo, yan ang mangyari sa atin. Mga kapatid, araw-gabi, walang kapahingaan.
Si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Yan mga kapatid, dapat iwasan natin kasi magpakailanman ang parusa. So, tayo mga kapatid ngayon, kung itong nagpirito lang tayo ng isda, kapag natalsikan tayo ng mantika, napakasakit, no? Doon, araw at gabi, magpakailanman, walang pahinga, at itinatawag lawa na apoy. Eh mga kapatid, di ka ba natakot yan? Kung di ka natakot, ikaw lang. Kung may takot tayo, makinig tayo, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kasi ang mga anak ng Diyos, dinidisiplina ng Panginoon. Hebrews chapter 12, verse 7 up to 9. Pakinggan natin ang sinabi ng Biblia. Isinyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo, dahil itinuturing niya kayong mga anak. Mga kapatid, kung tayo nagdisiplina sa ating mga anak, di ba pinagsabihan natin? Ganun ang Diyos. Pinagsabihan tayo. Kasi tinuturing tayong mga anak. Ikaw, hindi mo kasi accept na ama natin ang Diyos. Kaya binabaliwala natin ang napakinggan natin sapagkat ang nais natin yung kagustuhan natin. Pero ang Diyos, ang pagtingin sa atin, mga anak tayo. Kasi hindi tayo anak, pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero dahil nakarating sa atin ang mensahe ng Diyos, anak ka ng Diyos. At ayaw niya ang mga anak maparusahan. Kasi dinisiplina ang mga anak, bilang mga anak, disiplina tayo ng Diyos mga kapatid. Ulitin natin sa chapter 12, 7 up to 9 dito sa Hebreo. Isinyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo, dahil itinuturing niya kayong mga anak. Ang pagdisiplina ng Diyos sa atin, ito'y nagpapalungkot, nagpapaiyak, nagpapahirap, dahil pasaway tayo. Dahil pasaway tayo. Ang anak natin, hindi mo yan mapalo, hindi mo ipapagalitan kung anak natin masunurin. Sapagkat ang ating tinuturo sa ating mga anak, nakakabuti sa kanila. Kapag sinusuway niya, sinusuway na anak natin ating mga payo, di ba galit tayo? At kung minsan, nakahawak tayong pamalo, talagang na tuluyan. Ang Diyos, pinagsabihan pa tayo ngayon. Huwag mo nang hayaan na darating pa sa palo. Kasi kung makinig ka lang na salita ng Diyos at tanggapin mo, hindi pa ka mapapalo. Kasi ginawa mo yung napakinggan mo. Pero kung hindi mo gagawin ang napakinggan mo, tulad ng mga anak natin, ilan ulit tayo natin pinagsabihan, pag warningan natin 1, 2, 3, palo na talaga. Pag dati na 3 beses, palo talaga. Ang Diyos ganon. Pinagsabihan muna tayo bago tayo paluin. Hindi basta-basta palo na tayo ng mga tao lang. Hindi basta palo tayo ng mga anak natin pinagsabihan. Pinapakilala mo natin ang mali bago natin napalo. Kasi wala siyang katuwiran. Diba? Sabihin ng anak mo, bakit mo ako pinapalo? So, siyempre, mga tuwiran siya. So, pero kung alam niya may mali siya, wala na siyang katuwiran kasi mali siya. So, gusto ba natin hahantong tayo sa palo? Hindi basta-basta ang palo ng Diyos. Nagpapahirap ito ang pagdisiplina ng Panginoon. Isinyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo, dahil itinuturing niya kayong mga anak. Wag na tayong wag natin hayaan darating pa tayo sa palo. Makinig at gawin kaagad. Kasi pag hindi mo gawin yon, palo talaga. Kaya anak natin, may warning pa po yan. 1, 2, 3. Hindi ba? Oh, warning ha. Pag ulitin mo pa, palo ka. Ginawa, pwede palo talaga. Pero isang salita mo lang, wag mo itong gawin. Ito ang gawin mo. Ginawa na anak mo. Walang mangyari. Walang palo kasi sinunod. Kung pinagsabihin anak natin na 1, 2, 3, kahit ikaw magsabi, pangatlo, palo talaga ang mangyari sa iyo. Ngayon, pangatlo lang tayo nagkamali. Halos siguro araw-araw magkamali tayo. No? Kung natin tipigilan ang dila natin, madali pong mabigkas ang bibig natin. Yung pala nakakasira na po sa ating kapwa.
nagkaroon ng puot ating kapwa sa ating mga bibig na ginagamit natin sa hindi magandang paraan. Kaya mga kapatid, ingat tayo. Pero dahil anak tayo, pinapalo tayo. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi mga anak sa labas. So, kapag hindi tayo disiplinahin ng Diyos gaya ng pagdisiplina ng anak niya, hindi tayo tunay na anak. Saan tayo? Sa Diablo. Bakit? Pinabayaan kasi natin ang disiplina ng Diyos. Ilan ulit na ginawang rason? Pastor, ulit-ulit yan, pastor. Ganon ang rason. Ulit-ulit na, pastor. Ulitin pa ng Diyos yan kung ginawa natin. Yan na siguro. Pero dahil pasaway tayo, kaya anak na may warning. Ulitin mo pa ito. Pangalawa na ito ha. Isa pa. Palo ka talaga. Ngayon, ginawa talaga. Pabayaan mo na yun. Kasi pinagsabihan mo na. Diba? Palo na talaga. Ganon ang kalagayan natin. Kung magpatuloy tayo na maging suwail, kapatid, sa paningin ng Diyos, talagang sigurado. Tandaan po natin, parusa po. Parusa po ang kantungan natin. Kaya, umiiyak ang Panginoon. Siya, pastor, iyak ba ang Diyos? Iiyak ang Panginoon. Tandaan po natin na ito po, hindi natin ginawa ang salita ng Diyos. Umiyak ang Panginoon pala pag hindi natin gawin ang salita ng Diyos. Pag hindi natin tuparin ang kanyang salita, iiyak ang Panginoon. Hayaan mo ba iiyak ang Panginoon? Na pinapaiyak mo ang Panginoon, iiyak ka rin doon sa impyerno. Pakinggan natin. Kapatid, dito po sa Psalms, pakinggan natin sa Psalms in chapter 119, 136. Ito po sinabi po ng Biblia. 119 verse 136. Iyak ba ang Panginoon? Pakinggan natin. 136 sa 119 dito po sa Psalms. Akala siguro natin na patuloy tayo sa paggawa ng kasamaan, iiyak ang Panginoon. At dahil pinaiyak mo ang Panginoon, iiyak ka rin. Labis akong umiiyak dahil hindi sinusunod ng mga tao ang inyong kautusan. Kapag hindi mo sundin ang kautusan, umiiyak ang Panginoon. Ngayon, pinapaiyak mo ang Panginoon, iiyak ka rin sa araw ng paghatol, hindi matakasan ang apoy na impyerno, mga kapatid. So maraming salamat. Nandito lang po mga kapatid. Salamat po. Sana po nakatulong ito sa atin. Huwag natin hayaan iiyak ang Diyos, kasi pag paiyakin natin ang Diyos, iiyak ka rin doon sa impyerno. Sapagkat bakit napaiyak ang Panginoon, hindi natin sinusunod ang mga utos. Labis akong umiiyak dahil hindi sinusunod ng mga tao ang inyong kautusan. Yan mga kapatid, biblical po. Sana po, huwag paiyakin ang Diyos, kasi kung paiyakin mo ang Diyos, iiyak ka talaga sa araw ng paghatol, sapagkat sinabi ng Biblia sa Galatia in chapter 6 verse 7, kung ano ang tinatanim ng tao, yan din ang kanyang anihin. Pakinggan natin dito na magtapos. Mga kapatid, tandaan po natin, huwag natin itanim kung ano man ang hindi nakakabuti, dahil anihin natin yan. Ayon po sa chapter 6 verse 7 dito po sa Galatia. Pakinggan natin, mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Chapter 6 verse 7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Amen. Kaya kung papayakin mo ang Diyos, dahil hindi mo pagtupad ng kanyang utos, aanihin mo din yan. Iiyak ka rin doon sa apoy na impyerno na hindi mamatay. Maraming salamat po ulit sa ating mga viewers, listeners dito sa YouTube channel sa Facebook. Ito po yung lingkod sa ating Panginoon Kristo, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers of Christ International, listening to us. Grace, mercy, and peace be with us, Jesus Christ. Amen.